February 28, 2025 at silipin natin yung ating incubation, hatching and brooder setup. So ganyan lang. Nandito rin sa loob lang muna para total konti lang naman. So dito lang namin sinetup ni Gio yung ating brooder saka yung incubator. So tingnan ko muna itong ating mga unang batch. Nasa 31 na lang ito. Kanina may tatlong yung mahihina na na sila, hindi sila nag-survive, no? So 31 na lang po yung natitira. And yung ating temperature ay 42 humidity at nasa 35 degrees yung init. So okay pa naman yan, yung 35 degrees. So mapapansin po ninyo yung ating probe ay nakalagay doon sa gawing dulo. So makikita natin, malalaman natin kung okay ba yung temperature sa loob. So naka-open na lang po yan dahil maganda naman yung init dito, no, sa kanilang DIY na brooder. So medyo siksikan sila kung makikita ninyo, no? Siksikan talaga yan. Dapat mga double niyan yung sa kanilang number. Pero okay lang kasi sa 2 days naman ay ita-transfer na namin siya sa designated brooder talaga niya. Okay? Sa ganitong mga edad, dapat lagi tayong mayroong pagkain. So lagay lang ako ng pagkain. At least meron silang tinutuka-tuka. Saka laging tawag doon? Laging na i-encourage yung iba na maglakad-lakad, hindi tulog lang ng tulog. Yan. So konting-konti lang ang makukonsume ng mga yan, guys. So ito singin natin. Yan, para maglibot-libot siya. So itong kanyo lang inumin ay plain water lang, morning saka evening ang change ng water. Ang pagkain nila ay yan, Integra 1000 ng BMEG. Okay? Integra 1000. So maliliit yan na butil na kayang-kayang i-absorb ng ating mga kiti. Okay? So yan po yung unang batch natin. So yan ay galing po doon sa binili ko sa Shopee na tig 2,000, tapos kumuha kami ng DIY na hatchery saka nilipat yan. So nung ika 18 days inilagay namin dito, no, nung ika 3 after 3 days nagpisa na siya. So pagkapisa niya salang uli kami ng panibago. So ito na po yung ating second batch. Tingnan natin, na. So yung pong ating ating incubator na to, pinili na sa Shopee na 2,000 plus yata, no, ganoon. Alam yung eksakto, but basta karon one layer lang siya na ang nakalagay is 130 eggs capacity, pero actually 124, 125 lang, depende po sa size ng egg na ilalagay po din nyo. So meron siyang built-in na ganito, lagyan ng tubig, 3 yung outlet. Pero nung tinest probe kasi namin, sobrang humidity, no, kaya binawasan namin, isa na lang yung inilalagay. So yung isang buong ganito po ay good na for 5 days. Sakto lang para sa kasi kapag po tayo nag-incubate, napansin namin kung masyadong mataas ang humidity, lumiliit yung air sac sa loob ng itlog ng fertile egg. So pag maliit ang air sac, mas mababawasan yung chance ng hatch rate. Okay? So yun yung ating na obserbahan. Kaya nag-change kami. So isa lang ang nilagay namin. Okay? So mamayang gabi ay lalagyan uli yan kasi dapat palagi may tubig na naka-ready diyan. Okay, so buksan natin itong ating incubator or pangalawang salang, batch 2, sidalang nung 2/23/2025. Yan. Okay, 153 pieces po to, 120 plus yan, saka yung additional 30 andito sa kabila. So yung binili kong incubator ay dalawang power, isang 220, saka kung sakaling may brownout, pwedeng andito po yung backup. So dalawang power na agad yung aking binili. So 100 watts po ito. Ayan, para po sa mga nagtatanong, ayan. Yan yung kanyang specification, 100 watts, frequency 60 AC, 220 volts saka /DC 12 volts. So pwede ka maglagay ng 12 volts dito para nakakonect sa solar. So just in case magka brownout, pwedeng gumamit ng solar o pwede maglagay ka ng standby battery. Okay? So tingnan natin yung loob. Okay? Ito na po yung loob niyan. So taas ko lang. Boom. Okay? So yan, puno, no? 120 plus. Yan. Oh. So ito po yung pangalawang salang natin, and malalaman natin kung magiging hatch rate. So hindi pa po kami nagka-candling, sa day 7 kami magka-candling,
may malaki dito, yan double yoke po yan pag ganyan. So tinignan namin kanina kung okay na yung loob. Meron na siyang dalawang nabuo. Okay, tumutunog kasi ano daw tawag doon, yung temperature nag-iiba. So kailangan pagka open mo, sarado agad. Okay, yan. Alright, so sinarado ko agad dahil yung temperature niya nag-iiba. So ang setup po natin dito is 35.5 degrees. So dun mag-aandar yun yung i-maintain niya na temperature sa loob. Meron siyang dalawang fan na yun ang nagko-control. Okay, so yun po sa mga gusto ng more information, just stay tuned, no? At pagbibigay ako ng mga video update para dito sa setup ko ito. So kung gusto mong mag-candling, meron siyang standby na candling. Ayun. Pipindutin mo lamang dito. Yan. Okay, yung setup para sa candling, no? Yan. Pindutin mo yung switch na yon. Siyempre patayin mo yung ilaw para dito mo ilalagay yung itlog. Kaya lang, ang observation ko rito, kapag ganito po kasi kung kukuha ka ng itlog, di ba? Nakaganon tataas mo. So, kung pa isa-isa yung pag-test mo, mahirap kasi andun siya. So, mas convenient pa rin na may sarili kang candling kahit normal cellphone. Mas okay, mas mabilis. Okay? Lalo na kung naka-tray. So, yun pa ang isa rito. Since nakapatong siya sa roller, hindi mo siya makuha ng isang buo pag magka-candling ka. Talagang iisa-isahin mo. So, yan yung mga inconvenience, no, na-encounter ko dito sa ganitong type ng incubator. So, syempre, dahil tayo nag-i-start pa lang naman, yan lang muna ang kinuha natin. So, yung susunod, yun ay mas malaki, yun ay may i-consider na natin yung mga ganyang bagay na na-observe natin. Okay? Move tayo dito. So, nung una kami nag-hatch. So, dyan, pero nung nasa day 18 na siya, dapat kasi dyan din siya mag-hatch, no? Papatayin mo lang yung roller, yung automatic roller niya. Pwede ka na mag-patch dyan. Para sa day 19 dyan na siya lalabas. Kaya lang, for hygienic purposes, kapag po kasi dyan siya nag-hatch, then mapipisa yung matatanggal yung mga itlog niya. Yung mga kiti, di ba? Diyan din mag-iipot, dudumi yung ating incubator. Kaya on day 17, sabi namin gawa tayo ng separate hatchery para hindi bumaho yung ating incubator. So, nagtingin kami sa Shopee, no? Bumili kami ng kit, DIY kit na may auto temperature control. So, ito yan siya. Then, yung may mga old box kami dyan, storage box. So, yan lang yung ginawa naming hatcher. So, sa hatching kasi, sa day 18 to day 21, yan, pwede nang patayin yung auto roller, ilipat sa hatcher kasi hindi naman na siya need na paikot-ikutin. Okay? And then, bababaan yung temperature. So, from 37, siguro mga 36, ganyan, okay na. So, yun, nakita nyo pumatay. So, dito sa hatchery, ang gagawin lang niya is i-maintain yung 36 degrees. Saka yung, dito na tayo magsisimulang magpataas ng humidity, which is 60 degrees na 60% humidity. Kailangan natin. Okay? So, silipin natin yung loob. Ayun, no? Meron doon, ayun. Kita mo, may built-in test probe siya na katulad nung nakalabas na yon, na inilagay na rito para kitang-kita. So ito yung digital temperature reader. Okay, then may isang ano yan, meron yung isang blower saka yung ilaw. Tingnan natin loob, guys. Okay, buksan natin ang ating DIY hatchery. DIY. So from hatcher, at since tapos naman nang nagpisa, ayan na, ginawa na rin namin siyang incubator. So, dito, since ito po ay walang roller, mano-mano tong iniikot, guys. Ginaganyan niya, no? Yan. Iikot mo lang from time to time. Ganyan lang, oh. Yan, dahan-dahan, yan. Banayad lang ang pag-ikot, yan. So, ganun na pag-ikot. So, 18 days natin gagawin yan. So, 18 days, i-stop na natin. Nagiging hatchery na siya. So, ganun lang. Para ma-control ang humidity, ayun, meron tayong cup doon na may tubig. So, yun lang yung panglagay natin ng humidity. Nakatutok doon sa may bumbilya. Okay? So, all in all, yung ating second na salang ay nasa 155 pieces, no?
From 37 pieces, 155 pieces. Nasa full production na po yung ating mga ano ngayon, yung ating mga parent stocks. Okay, so balikan natin. Ay, nakailaw eh, para makita nyo yung loob. Ayan oh, diba ganyan siya, may ilaw. So ayun yung sinasabi kong tubig, yun yung airflow, yung blower, ayun yung ating temperature probe para makita. Then naglagay lang kami sa palibot ng yung aluminum yan para hindi agad-agad mag-escape ng init. Okay, so ganyan lang. So 500, sabi mo na 200, siguro more sa ano 350 plus pa, nasa less than 1,000 naman yung setup na yan. Okay, pero ito syempre hindi naman namin binili, andyan lang yan na nakatambak. So ang ginastos lang natin dyan, yun lang ilaw sa yung mga turni-turni lang konti. Okay, so yan yung setup natin. And sa ngayon po, ang production ng ating mga parent stocks ay nasa 15 daily average po. Yun po yung ating naiipon. So at full production, nasa 450 po per month yung ating ipapapisa. Okay, so every 21 days ang setup natin. So kailangan ko pong maglagay talaga or bumili pa ng panibagong incubator soon, no? Para yung ating plano na magkaroon ng additional consistent ng around 250 to 200, at least 200 RTL monthly na may i-add sa ating poultry business ay may isa katuparan. Okay, susundan po ninyo. Bale, gagawin natin siya ng ng 2 years, and let's see kung ano po ang magiging resulta. So slowly ay i-convert na natin itong ating small project into enterprise, no? Soft scaling na po tayo. Alright, so yun na po ang gusto kong ibahagi sa inyo para dito sa ating DIY saka home base na incubator. Okay, so nagising na naman yung ating mga chikiting dyan. And ayun, kung meron po kayong question, yan, ilagay nyo lang sa comment, and I'll try my best to answer yung sa abot ng aking makakaya. Again, hindi po ako expert dito sa ganitong pagpipisa ng mga itlog, no? Dini-DIY lang natin, inaaral lang natin sa YouTube. Then syempre yung experience magtuturo sa atin to become a better sa pagmamanage yan, no? Hanggang sa ma-perfect po natin, or hanggang sa ma-improve natin from first batch to second batch to nth batch. Okay, so yun mga kaibigan, yan po yung ating second batch. Ang 10 natin 23 yan 153 pala, hindi 155, 153 na piraso. So sabihin na natin 80% fertility rate, ganito po kasi yan, no? At day 8 makikita natin kung may nailagay tayo na unfertile eggs. So doon tayo nagka-candle. Then day 8 plus 2 ka uli, doon naman natin makikita yung mga ma-abort. So may mga ganong cases, no? Yung unang salang po namin sa 37 na fertile, 35 yung nag-succeed. So may dalawa lang siyang na-abort. So buo na yung mga kitty sa loob na abort for the reason na yung air sac sa loob is masyadong maliit. Yun ay dahil kung nag-study kami, dahil sobra yung humidity, kaya nagbawas nga kami. So titinan namin ngayon sa set na to kung may improve namin yung hatch rate, no? Yung yung magsasucceed na, yung success rate natin ng pag-hatch. Okay, but then yung pong 35 out of 37 is still a good hatch rate na. Okay, pero gusto pa nating ma-improve kasi doon nakasalalay yung magiging return ng ating investment eh. Yung in-invest natin sa parent stocks, pinakain sa kanila ng 5 months. So doon nakasalalay kasi ang end product natin, itong kiti. So ito po mga kiti na to ay mangingitlog sa ika 5 months, no? Base po sa performance ng kanilang mga magulang, kanilang mga parents. So yun po yung yung data na nasa atin. So kung kayo po ay nakasubaybay, no, napakaswerte nyo kasi mas makikita ninyo ano ba yung mga metrics na gagamitin natin para pag nag-decide tayong pasukin yung ganitong negosyo, alam na natin hindi ka namang huhula, no? Although meron namang available online, hindi ko magamit yon kasi kailangan talaga actual data, actual na galing sa yung experience. So, lagi kasi kami data driven sa pagdidesisyon. So hindi lang basta data na verified and validated data na galing sa iyo. Okay? So yun po yun, no? So yun yung ating ginagawa. Kaya ang tagal po, no? Nag-start ako August 2024. Ito na yung kanyang unang pisa, no? Then malalaman natin yung performance po nito after 4 to 5 months pa uli.
So matagal talaga. So ganun talaga yung proseso natin para mas maging mas maging exciting yung ating journey. Okay? So yun lang mga kaibigan. Magbibigay uli ako ng update sa mga susunod na video. And yun, sana sumubaybay ka. Kung di ka pa na-follow or kung may kakilala ka nasa tingin mo matutulungan ng video to, share mo yung ating video. And then kung may question kayo, mag-iwan ng comment dito sa ating comment box para mapaliwanag ko yung aking mga sinasabi. So disclaimer din, may mga pagkakataon kasi na nagsi-share ako ng video, sinasabi ko lang yung nasa isip ko, minsan mali yung mga numbers na sinasabi ko. Please feel free to correct po sa comment para ma-validate ko, ma-confirm ko rin. Okay, yun lamang mga kaibigan. Maraming salamat. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Yan, lapitan natin. Day 3 yan. May mababawas pa kaya ngayon? Tingnan po natin. Bye!